Nakiuso ka na ba? Umiusok ngayon sa mga social media ang trending na caricature ng ChatGPT at iba pang AI tools. Sa caricature trend, ibinabahagi ng mga users ang AI images ng kanilang trabaho at mga libangan. Nagagawa ito sa pamamagitan ng pag-encode sa AI tool ng instructions para gawa ng isang individual ng caricature at ng kanyang trabaho batay sa lahat ng impormasyon na mayroon ng AI tool. Sabi ng mga sumusubok, ayos ang trending caricature na ito. Nakakainganyo kasing makita ang magagandang kulay at mistulang buhay na buhay ang mga larawan. Pero paalala ng mga eksperto, ingat ang lahat. Bago kasi magawa ang AI image, hihingan ka ng maraming impormasyon tungkol sa iyong sarili. Sa artikulong inilabas ng Forbes, ibinabala ng isang global cybersecurity advisor ang mabilis na pagsali ng marami sa bandwagon ng mga trend pero hindi inaalam ang mga nakatagong layo ng mga ito. Ang mga larawan at personal na detaling ibinahagi sa chat box gaya ng ChatGPT ay kinokolekta at inaanalisa para iimbak at gamitin bukod pa sa hindi tiyak kung hanggang kailan nila pakikinabangan. Habang ibinibigay ang mga larawan at impormasyon, iisipin ng ilan na wala namang samang idudulot ito. Pero babala ng mga eksperto, maaari itong magdulot ng seryosong problema sa data privacy at nagpapataas sa panganib ng identity theft. Sasandali kasing ma-generate ang mga larawan o descriptions at na-share online, maaari na itong kopyahin, i-report o gamitin ng walang pahintulot ng may-ari. Ano nga ba nagagawa ang cyber identity theft? Isa sa tinukoy ang phishing at malware o panlilinlang sa biktima na magbigay ng sensitibong impormasyon sa pamamagitan ng email o pag-install ng malicious software. Nariyan din ang data breaches o pagnanakaw ng malaking bulto ng datos mula sa mga kumpanya. Ikatlo, ang physical theft o pagnanakaw ng wallets o dokumento mula sa mail o trash. Dito sa Pilipinas, tumaas ang 12.2% ang naiulat na cyber identity theft noong 2023 at tinataya nga abot sa 5 milyong Pilipino ang nabiktima ng identity theft sa bansa noong 2022. Sa buong mundo, itinuturing ang AI-driven identity theft bilang isang global crisis. Noong 2024, humigit na sa $12.5 billion ang iniulat na nawala dahil dito. Mas naging convincing at mas mahirap i-detect ang scams dahil sa paggamit ng AI. Tumaas sa 70% ang deepfake fraud noong unang bahagi ng 2025 kung saan ginagamit ng mga kriminal ang AI para sa mas kapani-paniwalang voice clones, video at fake documents. Paano mapoprotektahan ang sarili sa cyber identity theft? Payo ng mga eksperto, limitahan ang dami ng voice at video data na ibinabahagi sa social media. Masayang makiuso, malaking bentaha rin ang paggamit ng makabagong teknolohiya. Pero ito rin ang ginagamit ng mga kriminal para makapagsamantala sa kapwa. Kaya laging ugaliin, maging maingat. Aralin din ang mga bagong teknolohiya dahil tiyak na protektado ang may alam. Ako po si Weng de la Fuente at ito ang Datos, ang totoong kwento sa likod ng mga issue.